Dominion is a private financing na nag-o-offer siya ng mga different type of loans like yung mga tinatawag naming regular loans like mga may business, yung mga doctors na gustong mag-loan, yung mga company na gusto rin mag-avail sa amin. So, meron din ng Global Dominion na mga special accounts na tinatawag. Ito yung mga sea-based at saka land-based, yung mga nangibang bansa na gustong mag-loan, nangangailangan para pang-iwan sa family nila, or pambili ng mga gamit, pang tuition, mga ganon, pagpagawa ng bahay. And then, meron din kaming product na mga collateral loans na tinatawag. So, ito yung mga isinasangla nila sa amin, yung mga ORCR nila or PCT kung meron man silang mga land titles. Bali, ang Global Dominion ngayon is meron na kaming 25 branches sa Northern Luzon, South and GMA areas, and then meron na rin kaming Visayas, Mindanao. Okay, bali sa mga collateral loans namin, nag-offer kami ng second-hand car financing. So, ito yung mga taong gustong mag-avail ng mga sasakyan, pero hindi kayang mag-avail ng mga brand new cars. So, sila yung mga gustong magkasakyan na, kumbaga, pasok lang dun sa budget nila. Ito yung mga pre-owned vehicles. So, tinutulungan namin sila para i-finance yun. So, sa Global Dominion is hindi kami ganun kahigpit when it comes to sa mga, may mga CMAP, yan, yung mga may nagkaroon ng problem sa credits, and then mas maluwag kami when it comes to requirements, yung sa mga source of income. Ang mga requirements sa second-hand car, so first is kailangan makita natin yung source of income nila. So kung ang source of income mo is meron kang business, mag-comply ka lang ng business permit, and then kung meron kang bank statement ng savings or sa current accounts. And then basic requirements, valid IDs, latest and original na electric bill, and then 2x2 picture. Ang loanable amount namin is 70 to 80% of selling price, average nung selling price and market value. Maximum of 2 working days. Second-hand car is, ito yung mga gusto mag-avail ng mga pre-owned vehicles. While yung car loan, ito na yung mga merong sasakyan na gusto nilang magkaroon ng mga cash needs. Pwede lang isangla yung ORCR nila. Same requirement siya with second-hand car. Bali, kailangan mo rin mag-provide ng kung ano yung source of income mo. So, kung may business ka, kailangan mo rin ng business permit, and then yung bank statement on savings or current accounts. Kung employed ka naman, latest 2 months na payslip, and then kung meron ka, kung nangibang bansa ka, latest contract lang. And then yung basic requirements like 2 valid IDs, electric bill na latest, and then 2x2 picture. Yung processing fee natin sa car loan is 5.5%, while yung sa interest rate natin per month is ranging 1.5 to 2.5%. Maximum of 36 months. So, ang ina-accept nating mga year model is 1995 and up. Yun, hanggang sa present. No, you don't have to leave your car. Yung ORCR lang na original, yun yung lang yung sinasangla sa amin. Pero magagamit mo pa rin yung sasakyan mo. Ang processing time natin sa car loan is 1 day lang. So, 1 day kaya namin i-release yung loan proceeds ninyo. Ang payment natin for second-hand car is 20 to 30% nung selling price or yung fair market value. So, yung car loan takeout naman natin, ito yung mga outstanding balance pa sa bangko. So, kapag meron nagka-problema, usually may mga problem sa payment sa bangko, itinitake out natin, pinipay off natin yung natitira niyang outstanding balance sa bank. And then, ang qualification is 50% na bayad. At least, yun yung qualified natin for car loan takeout. Lilipat lang yung mag-finance, kumbaga itutuloy lang namin kung ano yung hindi mo natuloy doon sa bangko. I-pay off si bank, and then sa amin na magkakaroon ng monthly amortization yung client. Yung car loan takeout natin, ang interest rate niyan is same with our car loan. So, it range from 1.5 to 2.5%, depende dun sa year model niya. So, up to 36 months pa rin yung term na pwede namin ibigay, depende dun sa year model ng unit.
Ang major requirement ng car loan takeout is the source of income, yung proof of income na tinatawag natin. So, basically, kung may business ka, kailangan mo mag-submit ng mayor's permit or yung barangay business permit mo, and then supported by bank statement ng savings or current account mo. And then, kung meron kong employed ka naman, you need to submit latest 2 months na payslip or bank statement on payroll account. Or kung nangingibang bansa ka naman, kung sea-based ka or land-based ka, kailangan mo lang i-submit sa atin yung latest contract. Processing time natin sa car loan takeout is mga maximum of 2 working days din. And then afterwards, kapag na-pay off na natin si bank, hihintayin lang natin ma-release yung ORCR from the bank. It usually takes 2 to 3 weeks na ma-release yun ng bank. Pero may mga banks kasi na mabilis naman mag-release. As long as nag-pay off ka, binibigay nila yun after a week. So, after nun, i-mortgage lang yan ni GDFI. Then, i-release na natin yung excess dun sa client natin. Kung OFW ka naman, pwede kang mag-apply kay Global Dominion ng pang-iwan sa pamilya or pang-pagawa ng bahay or pang-educational ng mga anak mo. So, ang requirements lang is yung contract mo with POEA validation, yung e-receipt or yung exit receipt na tinatawag from POEA. Then, yung passport mo, and then yung visa, yun yung mga kailangan natin. Then, sa co-borrower naman, immediate relative mo with income. And then, yung basic requirements na electric bill, latest and original, 2 valid IDs, and then 2 by 2 picture. With regards to Siemens loan, so kailangan din natin ng contract with POEA validation, OEC or yung e-receipt na tinatawag. Tapos, passport, and then SRC, Siemens book, and then yung allotment slip mo or allotment certificate. And then automatic ang co-borrower mo is yung alati mo. Yung mga client natin is kailangan mag-issue ng post-dated check. Mag-vary yun dun sa terms na kukunin niya. So kung for example, 12 months yung term na kinuha niya. So 12 PDCs yung i-issue niya sa amin. And then walang hirap na mag-issue sa amin ng post-dated check kung sakaling wala ka. Bakit? Kasi si Global Dominion, nag-endorse kami sa mga tie-up namin banks para mag-open kayo ng checking account. Sa mga call center naman, sa mga BPO, nag-accept kami from team leader hanggang dun sa mga managerial position. For call center agents na meron pang collateral, na-accept ka ni Global Dominion as long as collateral loans. Collateral loans is magsasangla sa atin ng mga ORCR or yung mga land title, TCT, OCT, or yung CCT. TCT is Transfer Certificate of Title, OCT, Original Certificate of Title, and then yung CCT, yung Condo Certificate of Title. And then, nag-accept din tayo ng mga may franchise, like yung mga PUJ, PUV, taxi. So, ORCR plus yung franchise lang nila na latest. Truck loan, same with ano lang siya, with car loan. Lahat ng mga sasakyan na mga private and then yung mga utility vehicles and then truck, ilaga-accept tayo. Basta yung mga ORCR lang yung kukunin natin. And then kung may franchise siya, kung mga PUJ siya, PUV or taxi, plus yung franchise lang yung limit. Yes, nag-accept din ng Global Dominion ng tricycle loan. So, kailangan lang natin is ORCR and then yung permit to operate nila or yung MTOP na tinatawag or yung franchise. Yung mga doctor's loan natin, ito yung mga ino-offer natin sa mga dentist, vets, general practitioner, optometrist. So, pinapa-avail din natin sila ng loan na up to 500,000. Kailangan lang sa doctor's loan is yung PRC ID nila, yung bank statement nila. In case wala silang bank statement, pwede naman yung patient's ledger nila. Ito yung mga list ng patients na pupunta sa kanila everyday. And then yung PRC ID of course, and valid IDs, latest and original na electric bill nila, and 2 by 2 picture. Yung co-maker for doctor's loan, kailangan siya if optometrists, vets, and some of our dentists, depende dun sa sa flow. Pero kapag mga general practitioner, pwede naman yung spouse or immediate relative yung maging co-borrower, or sometimes inaalaw na sila na walang co-borrower o co-maker.
Especially kapag malaki naman yung bank statement nila.